Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts Lumi Digital AM Power Stereo Transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Hindi pa tapos mga kaibigan ang laban ho ng mundo kontra coronavirus disease o COVID-19 ho mga kaibigan. Dahil kaya nais pala palawigin ho ng House Committee on Appropriation Chairman si Chairman Eric Goyap. Ito ho yung isa ho dun sa party list ho mga kaibigan ng CIS na lagi ho nating ibinibida na talaga naman lutang yung pagtulong ng CIS sa pangunguna ni Eric Yap. At nandyan ho si Erwin Tulfo mga kaibigan at si Senate Finance Committee Chairman Zani Angara. Yun daw hong pondo mga kaibigan sa ilalim ho ng Bayanihan to Recover as One Act 2020. Ito hong General Appropriation Act. Abay hanggang sa susunod na taon at kanina kung di ako nagkakamali, abay lumusot na ho yan sa Kongreso mga kaibigan at tinitignan daw ho ngayon ng mababang kapulungan dyan ho sa Kongreso mga kaibigan, kumbagay palawigin hanggang Marso, hanggang 2021 next year ay yung validity ng bayanihan to. Kumbaga dyan ho nakapaloob ay yung pag-release ng pondo regarding ho dito sa COVID-19. Sabi nga ho nung iba, ito ho Kariksi, yung kumbaga ito ho yung paraan na sinasabing mabilisan ay yung pag-release ho ng pondo mga kaibigan para naman ho kay Angara, maaari daw ho yan i-extend hanggang ho niya sa susunod ho na taon mga kaibigan. At pagdating naman ho dun sa 2020 GAA, abay maaaring palawigin itong validity mga kaibigan hanggang Hunyo sa darating December 2021. Sa madaling salita, napakahaba yung lalakbayin doon ho sa bayanihan to mga kaibigan. Kung sakali man ho, wala naman daw hong problema doon ho sa proposed extension ng 2020 yung GAA at sapagkat meron naman daw ito mga kaibigan na kumbagay presidents o dati na itong ginawa ng Kongreso. Tama, dahil nung last 2018 at 2019 mga kaibigan, dahil nakatakda akong kumbagay mapasok itong bayanihan to sa December 19. Habang ang 2020 naman budget naman mga kaibigan ay valid naman hanggang December 31. Di ba't bago nga ho pag-usapan ho yung budget na yun mga kaibigan at kaya naman, di ba dyan ho sa Kongreso mga kaibigan, kailangan daw ho magpasa ho ang Kongreso ng dalawang hiwalay na panukalang batas para daw rito. At sa tingin ko mga kaibigan, at sabi nga ho nung ilang, lalo na ho yung mga pumupuna, dyan ho sa budget o ang pag-uusapan, lalo na ho si Ping Lacson talagang napakadalas ho ng paningin ho niyan
kung budget to ang pag-uusapan mga kaibigan, at dapat daw ho magmula ho sa mababang kapulungan hanggang kumbaga dun ho sa panukalang batas yung magpapalawig nito mga kaibigan, kaya medyo mahabang balik-taktakan ho yan. At tiyak naman ho maraming kokontra ho dyan. Number one ho dyan, particular ho yung mga taga-oposisyon. Yan lang naman ho ang role ho ng oposisyon, di ba? Kumbaga hanapan ho ng butas at kumbaga questionin dyan ho sa Kongreso mga kaibigan. At alam naman natin na wala na raw ho silang ibang ginagawa. Kundi ho kumontra. Tama. At kailan naman ho inaantay ho nila Diba kung paano ho bubutasan ang palasyo ho ng Malacanang, lalo na ho dyan sa Kongreso. Dahil iyang bayanihan to, yung iba hindi na ho interesado hong pag-usapan ho yan Abay bakit ka mo? Bantakin mo yung i-release yung pondo. Abay hindi ho biro. At billion ho pinag-uusapan. Yung ilang nila ang pondo, kagaya ho dyan sa DSWD. Abay mantaki mo, yung nilaan ho dun sa Social Amelioration Program. Alam nyo, may mga ilang barangay na hindi na ho halos pinag-uusapan ho ng national media. Yung iba nga ho, hindi pa ho nakakakuha ho dun ng amelioration program. Diba? At ang ang depensa ho dyan, diba, ni Secretary Bautista, ano ho sabi ho ng mama? Meron daw hong natirang pondo at ilalaan ho na lang ho doon sa ibang project ho ng ating gobyerno. Samantalang yun, naka-bracket, kumbaga, sabi nga, nakalaan ho yung pondo na yun doon ho sa amelioration program. Bagamat hindi na ho ganong interesado ang taong bayan, pero kung iisa-isain ho natin, mga kaibigan, para bang ito ho yung panahon. Kung paano ho sila nagwawaldas ho ng pera ho ng taong bayan nandiyan naman ho ang Kongreso, kumbaga tutukan. Yung nga lang ho pag-release ho ng pondo sa mga bawat distrito. Di ba't kino-question ho yan ang grupo ho ni na Alan Peter Cayetano? Ano ho sabi? Bakit daw napakataas ho ng nila ang pondo? Doon ho sa Albay, doon ho sa Davao City, naandyan ho sa Benguet, naandyan ho sa Abra. Sabi kung isa-isahin mo yung mga distrito na yon, yun ho yung mga sumuporta, di ba? Dito ho kay Velasco. Kapag hindi na ho bago ho yan, kapag bago ang Speaker of the House, di ba't kahapon, abay tinalakay ho namin. Abay mantakay mo, umabot na ho dun sa nasa 28 na. 28 na ho mga kaibigan. Yung Deputy Speaker, o 20 pa ba, hindi ako nagkakamali. Abay mantakay mo, sabi ho ni isang political analyst, particular ho kay Ramon Casiple, ano ho sabi ho ng mama? Abay, gastos lang ho ilalaan ho niyan. Tama nga naman ho yung mama. Ang tanong baka naman ito ho yung sinasabing kapalit. Doon ho sa pagsuporta. Yung paglagay ho dun sa pwesto mga kaibigan. Oras sa Pilipinas, 3:50 ng hapon. Ang oras atid sa inyo ng PCSO at PAGCOR. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod na isang matatag, maginhawa, at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.